Sabi nila may mga sikreto na itinatago at nabubunyag daw, lalo na sa mga okasyon tulad ng reunion. Ikaw ba nakadalo ka na ng isang reunion na puno ng mga revelasyon? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia, and yes, wala po tayong live on-cam video for today dahil ang inyong Mama Mia ay may importanteng inaasikaso. Today is the second session of my mother, so kailangan nating unahin ang health. Pero ganun pa man, meron pa rin tayong upload, kaya lang wala nga lang ang mukha ng Mama Mia ninyo on live cam video. Pero ayos lang yan, di naman mahalaga ang mukha ko. Ang mahalaga, nakavisit ka na sa Blue App page, tapos natignan mo na itong Shop in Style. Ayun, dapat natignan nyo na yan, na-follow nyo na subscribe nyo na, at na-check nyo na rin yung kanilang mga dinidisplay dyan na talaga namang ang gaganda ang quality. Hello, ako kay Ma'am Rose Puno Perez. Maraming salamat. And syempre, wag na nating patagalin ito. Simulan na natin ang pagbuko ng mga revelasyon dahil sa reunion. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga bagay na ayaw mo na sanang balikan, pero nang dahil sa isang okasyon at sa isang pangyayari, napipilitan kang buksan ang mga sugat ng kahapon. Dear Mama Mia, wala naman talaga akong balak na pumunta sa reunion. 3 beses na akong nag-type ng, "Sorry, may work kasi ako eh," sa batch group chat namin bago ko tuluyang binura. Halos mahigit 1 dekada na ang lumipas na hindi kami nagkita-kita ng aking mga kabatch, Mama Mia. Halos 1 dekada na rin mula nang piliin kong mawala sa buhay ng halos lahat ng tao nung college ako. Pero nung gabing yun, habang nakaupo ako sa maliit kong apartment sa Quezon City at umuulan sa labas, bigla ako na lang naisip, bakit nga ba ako patuloy na nagtatago? Ako ba ang nanira ng buhay ng iba? Ako ba ang nagsinungaling? Ako ba ang nanghusga? Hindi naman. Ako yung babae na tahimik na nagdala ng kahihiyan na hindi naman talaga dapat sa akin. Kaya pagkatapos ng halos 1 oras ng pagtitig ko sa cellphone ko, napabuntong hininga ako at nag-reply sa aming GC. I'll attend. Mabilis na nag-react ang mga tao. OMG, see you! Finally, magpapakita ka na rin sa amin. Ang tagal mo kayang nawala, Mariel. Pero may isang reaction na agad akong napansin. Heart react mula sa isang kaklase ko dati na itago natin sa pangalang Bianca. At ewan ko ba kung bakit, pero sa simpleng pulang pusong iyon, ay biglang bumigat ang dibdib ko, Mama Mia. Dumating ang araw ng reunion nang mas mabilis pa kesa sa inaasahan ko. Sa salamin ng maliit kong kwarto, matagal akong nakatitig sa sarili ko habang inaayos ang simpleng cream dress na suot ko noon. Wala yung brand, Mama Mia. Hindi mamahalin. Hindi rin pansinin. Pero malinis, maayos. Tahimik lang na parang ako. Sanay na maging invisible. Hinawi ko ang buhok ko at saglit na napatingin sa lumang kahon sa ibabaw ng aking cabinet. Nandun pa rin ang maliit na asul na bonnet. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun magawang itapon.
Marahil, dahil yun na lang ang natitirang bagay na nahawakan ko na para sana sa anak ko. O baka dahil kapag itinapon ko yun, parang inamin ko na rin na totoong wala na talaga siya. Napapikit ako sandali bago tuluyang tumalikod. Ayokong umiyak. Hindi pwede ngayong gabi. Ang reunion po ay ginanap sa isang private restaurant sa isang sikat na lugar sa Pilipinas. Pagkababa ko pa lang ng taxi, ramdam ko na agad ang kakaibang pakiramdam sa sikmura ko. Masyadong elegante yung lugar. Glass walls, warm lights, mahinang jazz music. May mga waiters na nakaitim. At sa loob ng restaurant, nandun silang lahat. Yung mga taong minsang naging malaking parte ng buhay ko. Mga kaklasing minsang kasabay kong tumawa sa hallway. Mga taong minsang nangopya sa reviewers ko. Mga taong minsang tumawag sa akin na future CPA ng batch. At mga taong kalaunan ay naniwala rin sa isang chismis tungkol sa akin. Huminga ako ng malalim bago pumasok. Pagbukas ng pinto, ilang ulo agad ang lumingon sa akin. May ngumiti, may umiwas ng tingin, may nagbubulong-bulungan. At may mga matang halatang nagulat na nagpakita pa ako. Mariel? Uy, si Mariel nga! Grabe, ang tagal na ah. Pinilit kong ngumiti habang isa-isang bumabati ang mga dating kaklase. Pero kahit gaano nila subukang itago, ramdam ko pa rin ang mga tingin nila. Yung klase ng tingin na parang may gusto silang itanong pero takot silang diretsahang sabihin sa akin. Nasaan ang anak mo? Sino ba talaga ang ama ng anak mo? Totoo bang iniwan ka? Totoo bang kabit ka? Totoo bang bumagsak ang buhay mo? Hindi na bago sa akin ang mga matang nagtatanong ng ganon. Mama Mia, halos isang dekada na rin ang lumipas na pasan-pasan ko ang bigat nun. Noong college kasi, hindi po ako sikat. Hindi rin po ako maganda gaya ni Bianca. Hindi ako yung babaeng pag nadaan sa hallway ay napapalingon ng lahat. Ako yung babaeng laging may dalang libro, laging tambay sa library, laging tahimik, at mas lalong naging usap-usapan dahil lang sa isang heartthrob na sikat sa amin noon. Si Miguel. Si Miguel, Mama Mia, ay anak ng isang kilalang pamilya sa amin. Mayaman, matalino. Kung meron mang kaming pagkakatulad, yun ay ang pagiging tahimik din niya. At isa sa mga lalaking akala ng buong campus ay hindi kailanman magkakagusto o lilingon man lang sa isang babaeng katulad ko. Pero nagkamali sila. Dahil sa likod ng lahat ng yun, si Miguel ang lalaking unang nagturo sa akin kung paano ang mangarap ng hindi natatakot. Hanggang ngayon naaalala ko pa rin ang unang beses niya akong sinundo habang malakas ang ulan noon. Basang-basa ako noon habang yakap ang makapal kong accounting book. Huminto sa harap ko ang luma niyang motor. Hatid na kita. No, wag na. Thank you na lang. Ano ba, 3 oras na ng baha. Huwag ka nang matigas ang ulo. Hihintayin ko na lang na tumila yung ulan. Paano kapag nilagnat ka dyan? Ayos lang, bibili na lang ako ng gamot. Napatawa siya noon. Tapos yun na. Doon na nagsimula ang lahat sa aming dalawa. Hindi yung super romantic,
Gaya ng mga ini-imagine ng isang kabataang katulad ko. Walang pa-flowers, walang mamahaling date. Nagumpisa kami sa isang pansit canton dahil exam week noon, Mama Mia. Ang sumunod naming pagkikita ay libreng kape na ibinigay niya sa akin dahil inaantok ako habang nag-aaral. Sa pagsundo niya sa akin kahit madaling araw matapos ako mag-aral sa library, doon ko po nakita na hindi pala mahirap abutin si Miguel. Dahil kung mahirap man siyang abutin, siya na mismo ang bumababa para sa akin. Sa paraan niya ng paghawak ng kamay ko, na para bang napakahalaga kong tao kahit wala naman akong maipagmamalaki noon. Oo, Mama Mia, minahal ko si Miguel ng buong buo. At naniwala akong mahal din niya ako ng ganon, kagaya ng nararamdaman ko. Kaya siguro ganun kasakit para sa akin nang mawala siya. Mariel! Naputol ang alaala ko nang marinig ko ang boses na matagal ko nang iniiwasan. Si Bianca. Nakatayo siya sa gitna ng function room habang nakasuot ng eleganteng red dress na halatang custom made. Maganda pa rin siya. Yung tipo ng ganda na effortless. Kahit di mag-makeup, maganda pa rin. Maputi, makinis, perpekto ang bawat anggulo ng kanyang mukha. May magandang mga mata, manipis, pointed na matangos na ilong, manipis na mga labi, at yung ngiti niyang parang laging may tinatagong panalo. Agad niya akong niyakap na para bang matagal na niya akong na-miss. Pero kahit pabango niya, pakiramdam ko may hatid na masamang lamig sa akin. I'm so happy you came, sabi niya. Congrats. Sagot ko agad nang mapansin ko ang malaking diamond ring sa daliri niya. Kumikinang-kinang iyon sa ilalim ng ilaw. Halatang sobrang mahal. Ngumiti siya ng mas malawak. Finally, getting married. Sabi niya na para bang ipinagduduldulan pa sa mukha ko ang malaki niyang engagement ring. Parang may maliit na bagay na kumurot sa dibdib ko. Hindi dahil mahal ko pa si Miguel, kundi dahil minsan ako din ang pinangakuan niya ng kasal. Opo, Mama Mia, alam naman ng lahat ng kabatch namin na ikakasal na si Bianca at Miguel. At higit sa lahat, Mama Mia, kumirot ang dibdib ko dahil alam kong hindi aksidente ang pagkakaroon namin ng batch reunion. Alam ko kasi na isa si Bianca sa mga nag-organize nung reunion na yun, Mama Mia. At higit sa lahat, alam kong hindi aksidente ang paglapit niya agad sa akin. Hindi si Bianca yung tipo ng tao na may ginagawa ng walang dahilan. Napaka-intentional niyang klase ng tao. Lahat ng ginagawa niya, may dahilan talaga. Guys, masigla niyang tawag sa lahat. Complete tayo halos ha? Nagsigawan ng iba. May kumuha ng pictures, may nagbukas ng wine. At pagkatapos noon, isa-isa niyang inilabas ang wedding invitations niya mula sa loob ng kanyang designer bag. Makapal, elegant, pulang envelope yun na may silver embossed lettering. At nang makita ko yun, parang may humigpit agad sa lalamunan ko, Mama Mia. Silver lettering. Eksaktong detalye ng kasal na minsan kong ikwinento noon kay Miguel habang nakahiga kami noon sa damuhan ng university field. Kapag kinasal tayo, ayoko ng gold na lettering sa invitation.
Sabi ko habang nakatingin sa mga bituin. Bakit? Kasi masyadong in your face, baduy. Tumawa siya. Arte mo? Siyempre no, kasal ko yun. Sige na nga, silver lettering na. Promise? Promise, Mariel, lahat ng gusto mo. Medyo nasaktan ako noon, Mama Mia. Ngayon, hawak na yun ng ibang babae. At siya pa mismo ang nag-abot sa akin. Uy, Mariel, you have to come, ha? Nakangiting sabi ni Bianca. Special guest ka. May iilang nagtawanan na para bang biro lang talaga yun. May nagsabi pa ng, ay oo nga naman, di ba ex ka ni Miguel? Ngumiti lang ako. Sanay na akong magpanggap na hindi nasasaktan sa mga kunwari biro na yon ni Bianca. Congratulations, sabi ko at ngumiti. Pero bago pa ako makaupo ulit ay bigla kong naramdaman ng isang tingin. Mabigat, tahimik, pamilyar. Dahan-dahan akong lumingon at dun ko siya nakita, Mama Mia. Sa dulong mesa. Tahimik na nakaupo, naka-black long sleeves at mas matured na. Mas mamaan na ang kanyang katawan, mas malamig tignan. Pero parehong-pareho pa rin ang kaniyang mga mata. Si Miguel. At sa loob ng halos 10 taon, yun ang unang beses na nagkita kaming dalawa ulit. Hindi siya ngumiti, hindi rin naman ako ngumiti. Pero sa isang segundo ng pagtitig namin sa isa't isa, parang bumalik lahat ng sakit na buong akala ko ay matagal nang nakalibing. At dun ko na-realize, Mama Mia, hindi pala lahat nawawala ang sugat. Natututo lang tayong mabuhay habang dala-dala ang hapdi noon. Hindi ko alam kung sino ang unang umiwas ng tingin. Kung ako ba o si Miguel. Basta ang alam ko pagkatapos ng ilang segundo ay tila huminto ang buong paligid. Pareho kaming nagkunwaring walang nangyari. Pero ang totoo, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga mata niya kahit nakaupo ako sa kabilang mesa. At nakakainis aminin, pero kahit halos 10 taon na ang lumipas, kabisado ko pa rin ang paraan ng pagtitig niya. Tahimik, diretso, na para bang laging may gustong sabihin. Hoy Mariel, dito ka! Hinila ako ni Karen paupo sa bakanting silya malapit sa gitna ng function room. Nasa paligid namin ang ilan pa naming dating kaklase at mga kaibigan. Mga taong dati kong kasabay magpuyat sa thesis, maghabol ng deadlines at magreklamo sa mga terror na professors. Ngayon, karamihan sa kanila ay successful na. May sariling negosyo, may kotse, may bahay, may asawa at pamilya. May mga anak na nakapost sa social media habang nakamatching pajamas silang lahat. Habang ako yung babaeng kapag sinearch mo ang buong pangalan online, may lumalabas pa ring lumang chismis tungkol sa pagbubuntis ko dun sa official website ng school na aming pinag-aralan dati. Minsan naiisip ko, ang dali talagang patawarin ng mundo ang lalaking nagkamali. Pero kapag babae ka, kahit hindi mo ipaliwanag ang sarili mo, kahit wala pa namang konkretong ebidensya, huhusgahan ka na nila habang buhay. Uy, kumusta ka na? Tanong ni Karen habang inaayos ang wine glass niya. Okay naman. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa isang accounting firm. Wow, buti naman. Naging accountant ka talaga.
Kala ko nag-abroad ka na eh. Ayun ba? Hindi natuloy. Hindi ko na dinagdagan. Hindi ko sinabi na ilang taon akong tumangging magtrabaho sa corporate dahil takot akong makakita ng taong nakakakilala sa akin. Hindi ko sinabi na may mga interviews noon na maayos naman sana hanggang may makakilala sa akin mula sa university. Uy, ikaw ba yung... Oo, yung babae sa litrato na kumalat sa university. Yung nabuntis, yung iniwan, yung malaking kahihiyan. Wala nang bago doon, paulit-ulit na yon. Hanggang sa natuto na lang akong manahimik, Mama Mia. Guys, masayang sabi ni Bianca habang tumatayo sa harap ng lahat. Mini program muna tayo bago dinner ha? Palakpakan ng lahat. Ganon si Bianca eh. Sanay na sanay siya sa atensyon. Noon pa man, kahit nung college, kapag pumapasok siya sa room, parang automatic na umiikot ang mundo sa kanya. Hindi naman siya masamang tao noon. Competitive lang, Mama Mia. At sa pagiging competitive niya, sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. Marahil yun ang dahilan kung bakit hindi niya matanggap na si Miguel, na pinangarap ng halos lahat ng babae sa campus noon, ay ako ang niligawan at naging nobya. Naalala ko pa nung minsang tinanong niya ako sa CR habang college pa kami. Uy, anong gayuma ginamit mo kay Miguel? Natigilan ako noon. Lumingon-lingon ako sa paligid. Walang ibang tao. Tinignan ko ang mukha ni Bianca. Sanay kasi si Bianca, Mama Mia, na idaan sa kunwari parang biro ang lahat. Pero nung araw na yon, wala pong halong pagbibiro ang kaniyang mukha. Ha? Tanong ko. Serious question to, Mariel, ha? Sabi niya habang nagre-retouch ng lipstick at nakatingin lang sa akin sa pamamagitan ng salamin sa aming harapan. Hindi ka naman flirt. Hindi ka rin palalabas. Pero bakit parang baliw na baliw sa'yo si Miguel? Hindi ko alam ang isasagot ko noon dahil kahit ako hindi ko rin maintindihan kung bakit ako ang minahal ni Miguel. Siguro dahil kapag magkasama kami, hindi namin kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang maging tagapagmana ng isang mayamang pamilya. At hindi ko kailangang ikahiya na mahirap lang kami at nakapasok lang ako sa university na yon dahil sa scholarship at sa pagpapaaral sa akin ng mayor sa aming lugar. Sa harap ko, Mama Mia, normal lang si Miguel. At sa harap niya, pakiramdam ko ay sapat ako. Na hindi ko kailangang makipagkompetensya sa mga babaeng katulad ni Bianca. Okay, sabi ni Bianca habang may hawak na microphone. Game tayo. Since almost 10 years na tayong graduate, mag-reminisce muna tayo. Napangiti ang lahat. May sumigaw ng, Oy, wag mong ilabas thesis pictures ko ha. Tapos nagtawanan. May nagkwento tungkol sa terror nilang professor na hindi naman pang major. May umamin kung sino talaga ang nangopya nung finals. Unti-unting gumaan ang paligid. At saglit kong nakalimutan ang dahilan kung bakit ako ilang taon nagtago sa mga taong ito. Kung bakit halos hindi ko sila nakasabay graduate. Hanggang sa marinig ko ang pangalan ko. Mariel! Napalingon ako. Nakatayo si Bianca habang nakangiti. Kwento ka naman. Ang tahimik mo ah. Wala naman akong interesting na maikukwento. Meron naman siguro, sagot niya agad. May kakaiba sa ngiti niya, yung tipong alam mong may paparating.
Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita noon. At tama nga ako. Kayo ni Miguel, dagdag niya. Biglang natahimik ang lahat. Ramdam ko agad ang pagbabago ng hangin. Yung klase ng katahimikan na alam mong may mga taong matagal nang naghihintay ng sagot. Napatingin ako sa direksyon ni Miguel. Tahimik lang siya habang nakaupo sa sulok. May hawak na baso ng whiskey. Hindi niya ako tinitingnan, pero mas nakakakaba yung ganon, Mama Mia. Dahil kilala ko siya. At kung tama ako, kung hindi pa siya nagbabago, kapag tahimik siya, ibig sabihin, marami siyang iniisip. Ang tagal ninyong naging couple noon, di ba? Tuloy-tuloy na sabi ni Bianca. College thing, maikli kong sagot. College thing? Natatawa ulit ang isa naming kaklase. Grabe naman, kala nga namin kayo talaga ang magkakatuluyan eh. May sumang-ayon. Kahit professors noon nakala engaged na kayo. Oo nga, di kayo mapaghiwalay dalawa, lagi kayong magkasama. Singit pa ng isa. Ngumiti lang ako, pero sa ilalim ng mesa, mahigpit ko ng hawak ang sarili kong mga daliri. Dahil hindi nila alam kung gaano kahirap pakinggan ang mga alaala ng isang bagay na minsan mong inakalang panghabang buhay. Naaalala ko tuloy ang lumang apartment namin noon. Yung gabing brownout, mainit, tahimik. Ako lang ang nandun dahil ang mga magulang ko ay umuwi sa aming probinsya. Doon natulog si Miguel nung gabing yun, Mama Mia. Ayoko pa sana dahil nahihiya ako. Sanay kasi siya sa malambot na kama. Sanay siya na merong aircon ang kanyang silid. Samantalang dun sa amin, electric pan na nga lang, di pa magawang umandar dahil walang kuryente. Nakahiga kaming dalawa sa manipis kong foam habang umuulan sa labas. Alam mo, kapag meron na akong stable na income na sarili ko, hindi yung umaasa ako sa mga magulang ko, aalisin kita rito, kayo ng pamilya mo. Napatawa ako. Bakit? Pangit ba ang bahay namin para sa'yo? Hindi naman. Bakit mo kami aalisin? Kasi gusto kong magkaroon ka at ang buong pamilya mo ng buhay na hindi kailangang ganito. Hindi kailangang magtiis ng pawis, lalo na tuwing gabi. Kung kailan magpapahinga na dapat. Tumahimik ako noon dahil alam niya, Mama Mia, ang lahat ng pinagdaanan ko. Alam niya rin kung gaano ako katakot na umuwi sa amin lalo na kapag lasing ang tatay ko. Alam niya yung mga gabing nagkukulong ako sa kwarto kapag nagsisigawan na ang mga magulang ko dahil sa kanilang mga bayarin na hindi nila magawang bayaran dahil walang pera. Alam niya yung mga pasa na tinatago ko sa long sleeves ko. Kasi yung tatay ko, kapag nalalasing, nagiging frustrated. At kapag pinipigilan ko silang mag-away ni Mama, ay ako ang napagbubuhatan niya ng kamay. Pero kahit kailan, Mama Mia, hindi ako hinusgahan ni Miguel. Kaya siguro ganun kasakit ng paniwalaan niya na kaya ko siyang lokohin at saktan. Hoy Bianca, nasaan ang fiancé mo? Tahimik din ah. Sigaw ng isa naming kaklase. Lahat napatingin kay Miguel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso. Nandito lang ako. Speech ka naman, Miguel. Huwag na, ayoko. Nagtawanan ng lahat. Pero si Bianca, being Bianca, sanay na sanay siyang kontrolin ang eksena.
Lumapit siya kay Miguel at hinawakan ang balikat nito. Alam niyo naman introvert talaga tong fiancé ko, biro niya. Pero napansin kong hindi ngumingiti si Miguel. At mas lalo kong napansin nang marahan niyang alisin ang kamay ni Bianca mula sa balikat niya. Napakaliit na bagay, halos walang ibang nakapansin. Pero ako, kabisado ko si Miguel. At alam ko kapag hindi siya komportable, ganun siya kumilos, ganun siya ngumiti. Alam mo, naalala ko tuloy yung graduation natin. Biglang sabi ni Bianca habang nakatingin sa akin. Huminto ang tibok ng dibdib ko. Hindi pa man siya tuluyang nagsasalita, alam ko nang saan papunta ang usapan na yon. Bakit? Pilit kong tanong dahil nakatitig siya sa akin. Ngumiti siya. Yung matamis na ngiting alam kong may kasamang lason. Kasi, dun 'di ba? Dun ka na lang biglang nawala. Tumahimik ang lahat. If I remember it correctly, may issue pa noon, 'di ba? Tuloy-tuloy na pagsasalita ni Bianca. May ilang agad na yumuko, may nagkunwaring umiinom ng tubig. Dahil alam nilang delikado na ang usapan. Pero walang pumigil kay Bianca. Walang nagsabi sa kanya na tigilan na yon at tama na. Dahil gano'n naman lagi ang mga tao. Kapag may nasasaktan ng iba, kahit alam nilang mali, tahimik lamang silang nanonood. Bianca, mahinang sabi ni Karen. Pero ngumiti lang si Bianca na para bang wala siyang masamang intensyon. Ano? Nagtatanong lang naman ako Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa akin. Mariel? Hindi ka pa kasal noon pero buntis ka na, 'di ba? Parang may nagyelong tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Mama mia, hindi ko akalain na magiging ganun ka-bold si Bianca. Biglang tumahimik ang buong function room. Parang pati music, hindi ko na marinig. Isa-isa kong nakita ang mga mata nilang nakatutok sa akin. Naghihintay, naghahanap ng reaksyon, ng ekspresyon ng kahihiyan, ng eksenang matagal na nilang gustong makita. Siguro ngayon, malaki na anak mo, no? Bakit hindi mo sinama ang asawa at anak mo tonight? Pwede naman Dagdag pa ni Bianca habang nakangiti ng kunwari ay matamis na matamis. Narinig ko na tila may humigop ng hangin, may napayuko. At sa gilid ng paningin ko nakita kong biglang humigpit ang hawak ni Miguel sa baso niya. Pero wala siyang sinabi. At ang mas masakit dun, Mama Mia, minsan, ang katahimikan ng isang tao ay ang pinakamalaking pagtataksil niya sa'yo. Hindi ako agad sumagot. Sa totoo lang, sanay na akong makarinig ng masasakit na salita. Sanay na akong maging laman ng bulong-bulungan. Pero may mga tao talagang kahit ilang taon mo nang iniiwasan. Kapag muling binuksan, ay parang sariwa pa rin lahat ng sugat. At yun ang ginawa sa akin ni Bianca nung gabing yun. Binuksan niya ang puntod na matagal ko ng pilit na tinatabunan. Tahimik pa rin ang buong function room. Ramdam ko ang lamig ng aircon sa balat ko, pero mas malamig ang paraan ng pagtitig ng mga tao sa akin. Parang hinihintay nilang mabasag ako, mapahiya, umiyak, tumakbo palabas. Pero pagod na akong maging babaeng tumatakbo. Kaya marahan kong inabot ang baso ng tubig na nasa harap ko. Isang maliit na higop. Isang malalim na buntong hininga. Pagkatapos ay ngumiti ako ng bahagya. Pilit tinatago ang sakit sa puso ko. Hindi ako kailanman nag-asawa.
Sabi ko ng mahinahon. Napakurap si Bianca. At wala rin akong anak. Dagdag ko. Mabilis na nagkatinginan ng ilan naming mga kaklase. Halatang hindi inaasahan yung sagot ko na yon. Ha? Kunwaring gulat na sabi ni Bianca. Pero nung graduation natin, di ba? Oo. Alam ko kung anong nakita at nalaman ninyo. Tumigil siya. At sa unang pagkakataon simula nung magsimula ang reunion, pakiramdam ko, Mama Mia, ako na ang may kontrol sa usapan. Oo, totoo yun. Malaki na ang tiyan ko noon. Kaya hindi naman siguro yun sikreto, 'di ba? Pagtutuloy ko. Nahimik lang ako. Pero wala akong anak. Bakit? Tanong ng isa naming kaklase bago pa mapigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretsyo matapos niyang magsalita. Alam ko, Mama Mia, intrusive thoughts niya yon na hindi niya napigilan. Nahihiya siya. Siguro dahil na-realize niyang hindi pala ito chismis. Nandito yung taong pinulutan nila ng ilang taon. Tao pala ito. Totoong buhay, totoong sugat, totoong pagkawala. At doon ako ngumiti. Yung klase ng ngiti na hindi masaya. Yung ngiting ginagamit mo kapag pagod ka nang magpanggap na okay ka lang. Lahat nakatingin sa akin na tila nag-a-anticipate kung ano ang paliwanag ko. Wala akong anak dahil namatay siya. Mahina akong sabi. Parang may humigpit agad sa hangin ng buong restaurant na yon. Walang gumalaw, walang nagsalita. At sa unang pagkakataon ng gabing yun, nakita kong tila nawalan ng kumpiyansa ang mukha ni Bianca. Pero hindi pa ako tapos. Namatay ang anak ko sa tiyan ko. Diretso kong sabi, stillbirth, 9 na buwan na sana niya. At bago pa tuluyang bumagsak ang huling salita, may narinig akong tila nahulog at nabasag sa sahig. Napalingon ang lahat sa kabilang sulok. May baso ngang bumagsak sa sahig. Basag-basag. Nagkalat ang salamin. At sa gitna noon nakatayo si Miguel. Duguan ang kamay niya. Nanginginig ang mga daliri niya. At nakatitig siya sa akin na parang may bumagsak na mundo sa ibabaw niya. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming hindi gumagalaw. Naririnig ko lang ang mabilis na pagtibok ng aking puso. At yung tunog ng dugo mula sa kamay ni Miguel na tumutulo sa puting tiles ng function room na yon. Miguel! Oh my God, nasugatan ka! Sigaw agad ni Bianca habang lumalapit sa fiancé niya. Pero hindi tumingin si Miguel kay Bianca. Hindi rin niya pinansin ang kamay niya na hinahawakan ng fiancé niya. Ang mga mata niya ay parang nakalock sa akin. Ako lang ang tinitingnan niya. Parang ngayon lang niya talaga ako nakita matapos ng halos 10 taon. Mariel, paus ang boses niya nung tinawag ang pangalan ko. At grabe, Mama Mia, pangalan ko pa lang yun. Pangalan ko pa lang, pero sa paraan ng pagkakabigkas niya, parang dala-dala nun lahat ng pagsisisi sa mundong matagal niyang itinago. Anong ibig mong sabihin? 9 na buwan? Mahina niyang tanong.
Naramdaman kong may kung anong mabigat na unti-unting umaakyat mula sa dibdib ko hanggang sa aking lalamunan, Mama Mia. Eto na yun. Eto na ang katotohanang ilang taon kong inilibing sa limot. Yung katotohanan kahit kailan ay hindi niya tinanong. At siguro yun ang pinakamasakit sa lahat. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magsalita noon. Mas pinili niyang paniwalaan ang nakikita niya kaysa sa babaeng minsan niyang pinangakuan na sasamahan habang buhay. Oo. Bakit? May problema ba dun? Tanong ko pabalik habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Namutla siya, Mama Mia. Kitang-kita ko ang mabilis na pagbibilang sa isip niya. Naghiwalay kami noong January. Suppose due date ko noon ay September. Kahit sinong marunong magbilang, maiintindihan ang ibig sabihin noon. At nang makita kong unti-unting nawawala ang kulay sa mukha niya, dun ko nalaman na ngayon lang niya na-realize, ngayon lang niya naisip, ngayon lang niya nakwenta ng maayos. Hindi pwede. Mahina niyang bulong habang umaatras ng isang hakbang. Bakit hindi pwede? Dahil sabi nila, hindi sa'yo? Diretsahan kong tanong. Napapikit siya at sa simpleng pag-ipit ng mga mata niya, parang may kung anong tuluyang nabasag sa loob ko, Mama Mia. Kasi hanggang ngayon pala, yun pa rin ang pinaniniwalaan niya. Naalala ko tuloy nung araw na nawala siya sa piling ko. 3 linggo na akong hindi mapakali noon dahil delayed ako, Mama Mia. Palaging nahihilo, mabilis mapagod. At isang madaling araw habang nanginginig ang kamay ko sa CR ng maliit naming apartment, nakita ko ang 2 guhit sa pregnancy test kit na binili ko. Positive. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Pero isang nangibabaw. Takot. Sobrang takot. Pero hindi ko rin may pagkakaila na kasabay ng takot na yun ay may kakaibang saya din sa puso ko. Kasi sa isip ko, Mama Mia, hindi naman ako nag-iisa eh. May Miguel ako. May taong hahawak sa kamay ko. May lalaking ilang beses nang nagsabing hinding-hindi niya ako iiwan kahit gaano pa kahirap ang buhay na kasama ako. Buong araw akong umiiyak noon habang nakangiti. Para akong baliw kung tutuusin, Mama Mia. Paulit-ulit kong hinahawakan ang tiyan ko. At buong gabi akong nag-isip kung papaano ko sasabihin kay Miguel ang tungkol sa pagkakaroon na namin ng anak. Hindi ko alam noon na yun na pala ang simula ng pinakamasakit na yugto ng buhay ko. Dahil kinabukasan, Mama Mia, hindi na siya nagpakita sa akin. Tinawagan ko po ang bahay nila. Hindi siya sumasagot sa tawag. Kapag nakontak ko naman at sumasagot ang kasambahay, laging sinasabi na wala si Miguel. Inisip ko busy lang siguro. Kasi gagraduate na kami noon eh. Kasi ang sabi niya, ititrain na raw siya ng mga magulang niya sa kanilang negosyo. Yun ang unang dahilan na sinabi ko sa utak ko. Pero sa mga sumunod na araw, wala pa rin akong natanggap na balita tungkol kay Miguel. Doon na ako kinabahan. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nawala, Mama Mia. Oo, para bang tumigil na lang siya sa kanyang pag-aaral. No text, no calls, no visits. Parang bula na biglang nawala.
Parang isang araw, nagising na lang ako at biglang binuran niya ako sa buhay niya. At sa bawat araw na lumilipas, habang lumulobo ang tiyan ko, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng pag-iisa, Mama Mia. Mariel, bumalik ako sa kasalukuyan nang marinig ko ulit ang boses ni Miguel na tinawag ang pangalan ko. Ngayon mas mahina na, mas basag. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napatawa ako ng mahina, hindi dahil natatawa ako, kundi dahil kung minsan, kapag sobra na ang sakit, tatawa ka na lang para wag kang tuluyang madurog. Sinabi ko naman sana pero paano? Sagot ko. Tahimik lamang siya. Kinausap ko ang mama mo. Sabi ko, pinuntahan kita sa bahay niyo. Biglang nanigas ang mukha niya. Alam mo ba ang sabi ng mama mo? Alam mo na raw lahat. Kitang-kita kong bumigat ang paghinga niya. Pero hindi pa rin ako tumigil sa pagsasalita. Sabi niya may mga litrato daw siya. Mga litrato ko na may kasamang ibang lalaki. Mas lalong namutla si Miguel. Parang unti-unting nadudugtong niya sa isip niya ang mga nangyari. Mga piraso ng katotohanan na matagal niyang hindi hinanap. At pagkatapos nun, Miguel, may natanggap akong mensahe mula sa number mo. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin halos humihinga. Kaya dahan-dahan kong binigkas ang eksaktong mensaheng sumira ng kalooban ko noon. Tama na, Mariel. Ayoko na sa'yo. Pagkasabi ko noon ay parang sinuntok ang mukha niya. Hindi ako. Alam ko na ngayon. Pero nung panahon na yon, naniwala ako sa message na yon. Putol ko sa sasabihin niya. Tahimik ang lahat, Mama Mia. At sa katahimikan ng buong function room na yon, parang lahat ng tao ay unti-unting nakakaintindi sa tunay na nangyari halos 10 taon na ang nakakaraan. Na baka lang naman, mali ang lahat ng pinaniniwalaan nila tungkol sa pagkatao ko. Biglang nagsalita si Bianca. Migs, dumudugo pa rin yung kamay mo, nasasaktan ka na. Maupo ka muna. Pero ngayon iba na ang tingin sa kanya ni Miguel. Hindi na yon pagmamahal. Hindi na rin lambing. Kundi isang klase ng emosyon na parang may bigla siyang gustong maalala. O baka may bigla siyang ayaw maalala. At doon ko unang naramdaman, hindi pa tapos ang gabing yon. Dahil ang mga kasinungalingang matagal nang itinago, kapag nagsimula ng mabunyag, isa-isa na iyong lumalabas. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ako nang hindi kinakabahan sa loob ng function room na yon. Siguro dahil wala naman ang mawawala sa akin. Naubos na ako noon pa man. Yung dignidad ko, yung pangalan ko, yung pagtitiwala sa akin ng ibang tao. At higit sa lahat, yung bersyon ng sarili kong naniniwalang may lalaking kayang piliin ako kahit mahirap ang sitwasyon. Matagal nang patay ang babaeng yon. Ang natira na lang ay ako. Yung Mariel na mas tahimik, Mariel na mas matigas, at Mariel na mas sanay ng masaktan. Tahimik pa rin si Miguel habang nakatitig sa akin, Mama Mia. Hindi na niya pinapansin ang dugong tuloy-tuloy pa ring dumadaloy mula sa palad niya.
May waiter na lumapit para tulungan siya pero tinanggihan niya. Parang mas masakit para sa kanya yung mga naririnig niya kesa dun sa sugat sa kamay niya. At sa totoo lang, may bahagi ng puso ko ang gustong maawa. Dahil minsan, minahal ko ang lalaking ito ng higit pa sa sarili ko. Pero may bahagi rin sa akin ang napagod ng mahabag. Kasi noong ako yung umiiyak, mag-isa sa ospital, wala siya. Nung ako yung nanginginig habang pumipirma sa death certificate ng anak namin, wala siya. Noong ako yung bumabangon gabi-gabi dahil pakiramdam ko, may gumagalaw pa rin sa tiyan ko kahit wala na ang anak ko. Wala siya. At walang pagsisisi ang makakapagpabura noon. Anong mga litrato? Tanong niya sa wakas. Paos ang boses niya, parang hirap lumunok. Hindi agad ako sumagot. Saglit akong tumingin kay Bianca, Mama Mia. Tahimik lang siya noon. Pero kilala ko siya. Kilalang kilala ko si Bianca higit pa sa inaakala ng iba. At yung klase ng katahimikan niya, yung katahimikan na pilit kinukontrol ang sitwasyon habang unti-unti nang nawawala ang lupa sa ilalim ng mga paa niya. Mariel, please, sabihin mo sa akin. Mahinang sabi ni Miguel. Natawa ako ng mapait. Nakakatawa talaga ang buhay sa totoo lang minsan. Nung ako ang nagmamakaawang pakinggan niya noon, wala siyang oras. Hindi siya nagpakita. Ngayon siya naman itong humihingi ng paliwanag sa akin. At ako naman itong ayaw nang magsalita kasi pagod na. Pero kahit pagod na ako, Mama Mia, kahit na ang totoo hindi ko naman kailangang sabihin sa kanya, ay nagsalita pa rin ako. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para sa babaeng halos 10 taon nang nananahimik, habang hinahayaan niya lang na husgahan siya ng buong mundo. Pumunta ako sa bahay niyo noon, Miguel. Sabi ko habang diretso siyang tinitingnan. 3 araw na kasi kitang hindi makontak. Unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Parang may bumabalik na alaala. Pinipilit ko ang mga kasambahay ninyo na papasukin ako. Pinipilit ko ang mga kasambahay ninyo na iharap ka sa akin. Pero sa halip, yung ina mo ang humarap sa akin. Nakita ko, Mama Mia, na parang biglang nag-clench yung kaniyang panga. At doon ko naintindihan na may idea na siya sa sinasabi ko. May parte sa kanya na alam ng may mali noon pa. Ayaw niya lang talagang harapin. Sa totoo lang, Mama Mia, naaalala ko pa talaga ng malinaw na malinaw ang araw na yon. Napakainit ng panahon. Halos hindi ako makahinga habang nakatayo ako sa harap ng malaking gate nila. Sa totoo lang, halos hindi rin ako papasukin nung security guard eh. Buti na lang at nalingat siya dahil may nagtanong na nakasakay ng kotse. Kaya agad akong nakapasok sa exclusive village na yon. Sa totoo lang, ilang oras akong umiiyak bago ako naglakas loob na puntahan ang bahay nila. Takot na takot ako noon na baka makaharap ko ang pamilya niya. Lalong-lalo na ang nanay niya na may kakaibang reputasyon noon sa school. Na mata pobre raw. Pero mas natatakot ako noon na tuluyang mawala sa akin si Miguel. Kaya naman, Mama Mia, nilakasan ko ang loob ko. Paulit-ulit kong hinahawakan noon ang maliit na ultrasound photo sa loob ng bag ko.
na para bang dun ako humuhugot ng lakas ng loob. 6 na linggo. Maliit pa lang ang baby ko noon, pero buong-buo na ang pagmamahal ko para sa kanya. Nung bumukas na nga sa wakas ang gate, ay agad akong sinalubong ng nanay ni Miguel. Eleganteng babae, palaging perpekto ang postura, palaging may malamig na tingin. At halatang halata na sa unang tingin pa lang niya sa akin ay hindi na niya ako gugustuhin kailanman. Hindi dahil may ginagawa ako o may nagawa ako, kundi dahil sa paningin niya, hindi ako magiging sapat para pumasok sa pamilya nila. Iha, anong ginagawa mo dito? Magandang araw po, ma'am. Nanginginig kong bati noon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. At hanggang ngayon, hindi ko talaga makakalimutan ang paraan ng pagtingin niya sa akin na yon. Na para bang madumi ako. Na para bang langaw ako na hindi niya gustong dumadapo sa loob ng kaniyang tahanan. Miguel is not here, sabi niya. Ma'am, kailangan ko po siyang makausap. About what? Napahawak ako sa bag ko. Personal po. Pero bago pa ako makapagsalita ulit ay may inilapag siyang envelope, Mama Mia. Doon mismo sa paanan ko. Sa labas ng gate, hindi man lang ako pinapasok sa loob. Alam na namin ang lahat. Nanlamig ako. Po? Stop pretending that you're innocent. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay sinipa niya yung envelope sa paanan ko. Dahan-dahan na kong yumuko. Dahan-dahan kong inilabas ang mga litrato. Pakiramdam ko noon biglang nawalan ng hangin ng buong paligid. Ako yung nasa mga litrato. May kasamang lalaki. Ako, lumalabas sa motel. Ako, nakasakay sa kotse ng hindi ko kilala. Ako na parang may kayakap na iba. Pero alam kong hindi yun totoo. Hindi yun nangyari kailanman, Mama Mia. Mga maling anggulo yun. Putol na eksena. Mga larawang pinilingkunan sa tamang sandali para magmukhang marumi ang inosenteng bagay. Mama Mia, yung lalaking nasa litrato, client yun. Kliyente ko na binibigyan ko noon ng tutorial services. Yung motel, hindi naman kami dun galing eh. Katabing building lang yun ng maliit na karinderyang kinakainan ko kung saan niya ako pinuntahan para ibigay ang bayad niya sa pagtuturo ko sa kanya. Yung yakap, hindi nangyari yun. Pero sa litrato mukhang nangyari. Sa litratong mukha ako yung babaeng nangangaliwa. Hindi po ito totoo. Umiiyak kong sabi noon. Kailangan ko po si Miguel, ma'am. Enough. Nasaktan mo na ang anak ko. Malamig niyang putol. Hindi ko kailanman siya niloko. Alam mo, from the very beginning, hindi ko talaga gusto ang mga katulad mo. Mga parasite. Mamahal ko po si Miguel. Hindi ko po magagawang saktan ang anak niyo. Mahal? Ano tong mga pictures na to? Doon ako natahimik. Kasi paano mo naman talaga ipagtatanggol ang sarili mo sa isang taong desidido ng husgahan ka una pa lang? Mama Mia, bumalik ako sa kasalukuyan habang tahimik na nakikinig ang lahat. Wala nang maingay, wala na yung mga nagbibiruan. Pati mga waiter halatang naiilang nang gumalaw.
Di ba, Miguel? Nakita mo yung mga pictures? Tanong ng isa naming kaklase. Dahan-dahan na tumango si Miguel. And naniwala ka dun, di ba? Napapikit si Miguel. Kitang-kita ko ang sakit sa mukha niya. Pero wala nang makakabago roon. Dahil yun ang katotohanan. Noong mga panahon na kinailangan ko siya na lumaban para sa aming dalawa, para sa akin, para sa anak namin, hindi niya ginawa. Mas pinili niyang maniwala sa madaling kwento na isa akong manluloko, na marumi akong babae, na gumagamit ako ng kung ano-anong mga methods para lang makapagpatuloy sa aking pag-aaral dun sa mamahaling universidad na yon. Na isa akong babaeng hindi kailangang pakinggan. Sa totoo lang, Mama Mia, mas lalo akong nasaktan noon. Kasi naisip ko, hindi pala naniniwala si Miguel sa kakayahan ko. Hindi pala siya totoong humahanga sa sinasabi niyang katalinuhan ko. Wala pala siyang bilib, Mama Mia, na makakapagtapos ako sa sarili kong pawis at sa sarili kong utak dahil sa scholarship. Hindi. Hindi naman lahat ang nakita ko. Mahina niyang sabi habang nakahawak noon sa noon niya. Napakunot noo ako. Ano? Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon simula nung magsimula ang reunion, nakita akong tuluyan ng nawawala ang kontrol niya. Pumunta ako sa Cebu noon. Kasi yung lolo ko nagkasakit. Pagbalik ko, sinabi na lang sa akin ni Mama na nakipag-live-in ka na raw sa ibang lalaki. At yun daw ang nagbabayad ng tuition mo. Ano? Oo. Sabi niya umalis ka raw dun sa inyo. Wala na rin dun ang mga magulang mo eh. Sabi niya, ayaw mo na sa akin dahil hindi pa ako kayang makapag-provide sa'yo. At saka niya pinakita yung mga pictures. Yun daw yun. Ang proof na yung lalaking yun ang kasama mo. Kasi hindi naman iisang araw yung pictures na yun dahil iba-iba ang mga suot nyo dun eh. Mama Mia, natahimik ako. Bigla kong naalala. Noong mga panahon na yon, hindi ko talaga siya nakausap ng diretsyo. Lahat dumaan sa pamilya niya. Lahat hinarang nila. At ngayon lang namin nalalaman pareho kung gaano kalaki ang mga kasinungalingang namagitan sa amin. Hindi ko maintindihan noon kung paano mo nagawa sa akin yon. Kasi akala ko mahal na mahal mo ko eh. Sabi ni Miguel. Pero naisip ko, alam ko na mas matimbang din para sa iyo ang mga pangarap mo. Na baka tama nga ang sinabi nila. Na baka tama nga na hindi sapat ang pagmamahal mo para sa akin. Mahal kita, Miguel. Kahit nung mga panahon na galit ako sa iyo, dahil iniwanan mo ako ay mahal pa rin kita. Mama Mia, yun ang pinakamasakit aminin. Dahil minsan hindi sapat ang pagmamahal para iligtas ang isang relasyon. Minsan, isang maling paniniwala lang. Sapat na para sirain ang buong buhay ninyong dalawa. Biglang tumayo si Bianca. Okay, enough na siguro. Past is past. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Mabilis niyang sabi habang pilit nang umingiti na para bang hindi siya apektado sa mga revelasyon. Hindi. Lahat napatingin kay Miguel. Malamig na malamig ang boses niya. Mapanganib.
Ayan na. Mahaba nako bukas po ang karugtong part 2 and final part ng kwento ni Mariel at ni Miguel. Parang M lahat Anyways, naku maraming salamat sa inyong lahat na umabot kayo sa puntong ito ng ating kwento. Promise ko sa inyo, worth it po ang paghihintay ninyo para bukas. So, wag kayong mawawala, ha? For now, i-like at i-share nyo na muna ang video na to. Wag nyong kakalimutan na mag-subscribe din dito sa ating channel para naman po madami ang ating subscriber. Charot. Dumami kahit konti. At syempre, i-click nyo na rin ang notification bell para kayo naman ay na-update sa tuwing meron tayong bagong kwentong inilalabas dito sa ating channel. At huwag nyo rin kakalimutan na kapag subscriber na kayo, kung gusto nyo lang naman na magpa-member dito sa ating channel, ay ayos na ayos yan. All you have to do is to click that join button. Kapag subscriber na kayo, yung subscribe button dati, nagiging join na yon kung hindi pa kayo member. So, click nyo lang yan, tapos, dun na, malalaman nyo na kung paano magpa-member. So, go ahead and click that button. Anyway, speaking of members, hello muna ako sa ating mga kasuki na mga member na laging nandito pa rin para sa atin. Maraming salamat sa hindi nyo pang iiwan at lagi nyo pa rin pagmamahal sa atin. Hello ako sa pinakauna nating member na si Freaky. Hello din kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, hi, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, hi din kay Christina Aure, kay Abdullah Wahab, Rosel Macdolor, Alpha Garcia, kay Rochelle Espinosa na pinakabago nating member as of recording this video. Maraming salamat po. At syempre, hello din ako sa ating mga kasuki na mga subscriber na kahit hindi pa magawang magpa-member ngayon, araw-araw namang nakikinig Mama Mia. Tapos di naman nagsiskip ng ads. I love you ka dyan. Lady Lynn Nabarte, maraming salamat. Listening all the way from Madalag, Aklan. Luna Lollipop, maraming salamat. Hi din ako kay Joyce Bulay. Hi din kay Ramona Gonzalez, Christina Season, Ernesto Lapaz, maraming thank you. Hello din ako kay Shumi9688. Hi Shumi, nagbabalik ka. Kay Leonardo Dolosa Jr. Hi sir, maraming thank you. Hello din kay Cha Pasensya, Charlene Baclohan, Maricel Mina, maraming salamat. Joanne Samaniego, Ruby Ramos, Marge Gold, Maricel Mina, kay Ana Marie Cancio, maraming salamat. Sandara Undi, sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you so much sa inyong lahat. Bukas po, tatapusin natin ang kwento ni Mariel, kaya abangan ninyo yan. Samantala, kung meron naman po kayong sariling kwento na nais nyong i-share dito sa ating program, all you have to do is to message to us. Message us at mamamiacdo0317@gmail.com. Mag-ingat po kayong lahat, always stay safe, at sana ipagdasal niyo po ang ating kaligtasang lahat. I love you all. Mwah! Bye-bye! Ingat!